Recently, ginanap ang Batangas Loop, isang motorcycle touring challenge organized by Loop PH, kung saan may mga destinations as checkpoints na dapat mong mapuntahan gamit ang motor para makonsider as finisher. Nakasali tayo dati sa isang endurance challenge na nasabing delikado. Meron kaya itong pinagkaiba? Samahan nyo kaming Team Top Fit Adventure Corp at sama-sama nating alamin. Mula sa Los Baños, Laguna ay bumiyahe na tayo papuntang Santo Tomas, Batangas via geothermal power plant, particularly sa NDN Grand Hotel bilang venue for the program and jump-off point. Medyo nanibago tayo dahil medyo lumapad tingnan ang motor natin dahil sa bagong inflatable crash guard bags from Lubu na naka-install. Nagmukhang GSA or GS Adventure tuloy. Ang side bags na ito, bukod sa storage, ay mag-a-absorb ng impacts kapag natumba ang motor, kaya't dagdag peace of mind. Participant, boss. Participant. Diretso doon. Naging excited yata tayo masyado at napadiretso sa grid. Dito gaganapin ang scrutiny ring mamaya at ang opening program as well as claiming ng kits. Kumusta, boss? Motor! Kumusta? Adyan, boss? Sa motoristas, napaaga pala tayo masyado. Akala ko dito na didiretso para iwan na yung bike. So hotel muna tayo para mag-check-in. Let's go. Check-in muna tayo sa hotel and meet the others. Ito na ang NDN Hotel. Ang kasama natin ngayon ay ang Team Top Fit Adventure Corp na may store sa Pasig City at distributor ng Lubu products. Ito. Makikisingit po, Motodogo! Basta, brother. Quick look sa room natin for today. Ooh! Na tayo sa may bed area. Natin ang view. 12 seconds later. At motorista, so naka-check-in na tayo and dadalhin na natin yung motor doon. Ito nga pala si boss ninyo kasama natin. Yeah! So ito, tropang top fit tayo ngayon, motoristas. Mga makakasabay natin very soon. Motoristas, makita nyo, ito yung mga boots natin, meron tayong wheel tech, meron tayong, hindi ko makita yung surf na ito, pero meron dito mga kainan din. And then yan, marami pa din sa likod. Pag wala kayo sa unahan, hindi nyo makikita. Guys, let's gather up front. Lapit po kayo, huwag po kayo mahiya, hindi po kami nangangagat. Please join us here on stage. Pumila tayo para mag-register sa app at makuha ang kit natin. Alright, we have it! We have the kit! Let's go! Grabe yung ano niya, oh, kapal. Pag nagusot pa to, ewan ko na. Let's go! Okay, so ito yung laman ng kit natin. Sana natin. Siyempre ang vest. Ooh! Nice! Batangas Loop Ride Tour and Explore. Blue vest na may mga reflectors. Okay, next! At syempre meron tayong passport. So ito yung passport natin. Kung makikita nyo, ito yung day 2, no? Napakalaki nung nakalagay. Talaga may emphasis, this is not a race. That's true. So ito yung ruta natin sa day 2. Ito naman yung sa day 1. Ayan, so lalagay mo syempre dito yung pangalan mo. Alright. And then, syempre yung shirt natin. And then, what else? We have the stickers and headgear.
That's it. Alright. Try na natin mag-rest ngayon kasi maaga tayo tomorrow. 4 AM yung call time. 4 AM yung briefing and then 5 AM yung take-off. Excited na ako sa makikita ko kasi first time kong magjo-join dito sa Loop PH mismo na event nila. Although matagal na tayong naiimbitahan and matagal na natin gusto sumama. Kaya nakakatuwa na finally nakasama tayo. Balita ko talagang pang-touring talaga to, which is saktong-sakto sa atin. So hilig natin yung marami tayong matututunan sa culture, marami tayong masusubukan ng mga delicacies and all. Okay? So sige, pahinga na muna tayo and then see you tomorrow. I was planning to attach the external microphone sa helmet cam natin, pero tinanggal na lang natin dahil hindi tayo tinantanan ng kakambal nating ulan. Alam na agad namin na this is gonna be a wet kind of ride. Sinubukan na naming mag-take ng photo sa app for the starting point, pero nahirapan itong mag-load. I'm not sure kung dahil sa dami ng gumagamit or poor internet connection. Meron namang option to take a photo offline. Mga motoristas dito, oh, hello! Ride safe tayo lahat, ha? Enjoy lang, enjoy! Alright! Nagbigay ng safety briefing and some reminders. May I please request to join me here up on stage? No other than the Honorable Senator JV, to please join me up here on stage, Sen. Dumating din ang ibang guests like Santo Tomas Mayor na makakasama natin sa ride as well as Senator JV Ejercito. Action and guidance as we embark on the Batangas Loop journey. Please keep all riders safe. Naka-big bike, iset po sa rain mode para hindi masyadong malakas yung power ng ating motor. Sa mga naka-scooter, sa mga naka-automatic po, iwasan po yung abrupt braking and acceleration. Just make sure smooth ride lang po tayo and anticipate yung mga road hazards. Pagka mayroong body of water, wag po kayo bibilis, dahan-dahan lang po. Tinutulungan natin ang ekonomiya sa pamamagitan ng turismo. Daming magandang lugar sa Batangas. One of the most beautiful and complete provinces. Let's enjoy the ride, guys. Ingat-ingat lang po tayo. Chill ride lang. Sa atin po, ang akin na mapayo, wag natin ilabas dito yung gigil natin. No? Ang purpose natin, i-enjoy natin yung kagandahan ng Pilipinas, kagandahan ng Batangas. Game na tayo, game na, let's go! And all set na kami for takeoff. Para magka-idea kayo, ito ang suggested na ruta at checkpoints or destinations for day 1. Starting with Malvar Shrine, which is just about a little more than 1 kilometer away.
Puro motor po. Alright, Bateristas, first stop. Dito tayo sa Malvar Shrine. Itong poging-pogi, oh. Grabe naman yan. So, King Senko, by the way. So, punta na tayo doon. Grabe, ang daming motor. Nagpark na tayo doon sa medyo malayo. Pero ganun talaga, expected yan. Lakad tayo, and then meron dance number. Let's go! First stop pa lang at very festive na ang vibe. Kung majority ng destinations ay ganito, this will definitely be a different experience. 2025! At ngayon simulan natin ang ating programa at upang mas masilayan niyo pa po ang tunay na kagandahan ng ating lungsod ng Santo Tomas, panoorin po natin ang AVP na ito. Officially known as Museo ni Miguel Malvar, ang Malvar Shrine ay isang historical landmark na nasa Municipal Hall Complex ng Santo Tomas, Batangas. Dedicated ito para kay General Miguel Malvar y Carpio, kilala bilang huling general na sumuko noong Philippine-American War. Malapit sa monumento niya ay ang General Malvar Library at Museum. Ito advantage sa may hoodie. Makakatry man ganito, may mga programa bawat stop. Meron din silang binigay dito na kutsinta at sapin-sapin. Malvar Shrine, kain muna tayo. And now off to the next stop, Bañadero Baywalk in Tanawan. Background na mountains, oh. Ang ganda. Hoy! Yan, oh. Basta. Yeah! Basta, brother. Yeah! Ingat, ingat. Oh, ingat, thank you, thank you. Expected talaga kapag maraming participants na magkukumpulan pagdating sa destinations. Kaya importante na may nagmamando sa flow ng traffic. Maraming salamat po, Senator JV. Reverse ito sa pagbisita po sa aming dinamakan ng lungsod. Thank you! At Bateristas, dito na tayo sa Bañadero Baywalk. Ayan, dito sa Tanawan City, Batangas. Yan yung background natin, ang ganda. Ito na yung Taal Valley. Ganda ng mga mountainous area na to. Itong area na to. Gusto ko siya. Mas may program doon, puntahan natin. Let's go. Meron silang kapeng barako, tsaka pandesal. Try natin. Ingat po kayo sa pag-uwi. Kakapi ba tayo sa sayaw? Oh! JCTV! Senator JV in the house! Yes! Mawakas sa gito ulit kami! Yes! That's what we're doing right now! Yan ang talagang original na motor na magiganda doon sa Pilipinas. Motor! Thank you, sir! Ito po yung
kalahati. Ayan po. Okay na po yan. Thank you po. Ako kalahati lang din. Pero mas mataas ng konti ba? Yay! Pantesan! Ang Bañadero Baywalk dito sa Tanawan, Batangas ay kilalang pasyalan ng mga locals at dayo. Marami din ang nag-exercise dito, lalo na tuwing umaga dahil maganda ang view dito ng Taal Lake at volcano. Tinatambayan din ito para naman sa magandang sunset sa hapon, paggabi. Next destination is the Fantasy World Viewing Deck sa Lemery. A few inches later. Rainbow! Ganda. Kaliwa tayo, bro. We opted to take the more thrilling route, ang Sungay or Ligaya Drive, passing through Tagaytay City. Ito rin ang mas scenic route in my opinion. Meron nga lang parte na traffic dahil sa ginagawang flyover. Doon tayo sa mas malapit. Hindi pa nakita masyado. Sige bro, go go. Sunod ako sa'yo. Ah, yun. Kasya ba? Ah, sige. Sige po, thank you. Yan. Perfect. Alright, Fantasy World. Ayun sa likod natin. Tara, puntahan natin. Lapit tayo. Makita nyo. Ayun siya, sa likod. Fantasy World. Third stop na to, Fantasy World View Deck. Actually, optional lang to. Pero syempre gusto natin puntahan lahat ng mga, kahit optional, na mga checkpoints. Ganda oh. If I'm not mistaken, pwede pumasok dyan. Pero merong fee na 1,000 pesos for 1 to 10 packs. And may kasamang guide kasi yun. So sa mga nakapunta na doon, mga nakapag-tour na, comment below, kumusta ba dun sa loob? At ito ang Fantasy World, ang nasa background natin. Actually, mas malaki at maganda ang view nito sa bandang harapan pa. Ang Fantasy World ay isang unfinished theme park na located dito sa Lemery, Batangas. Noong late 1990s, na-envision ito na isang malaking theme park na pambato natin dito sa Pilipinas. Kaya lang, dahil sa karamdaman ng nag-develop at financial constraints, hindi ito natapos. Sikat din ito sa mga photographers para kuhanan ang mga kastilyo at iba pang structures na Bavarian-inspired. Turistas, ito na agad ang ating motor pagkatapos ating ipalinis. Given na yan, syempre. Tsaka adventure bike, bagay pa rin kahit madumi. Madumi o malinis, bagay pa rin sa adventure bike. Buti na, sakto-sakto, nandito na yung logo natin. Oh. This is inflatable crash guard bag. Yan, motoristas. So, protected na tayo dyan. Bukod sa storage function niya, nagsaserve siya as additional cushion kung sakali nang madadrop or matutumbang. Ayan, so additional na absorb yung impact. So pwede mo siyang inflate using this. Ito, inflation system niya. Siyempre dapat sarado yung zipper. So airtight yan. Nakakatawa. So kung airtight, definitely waterproof din siya. So napaka-useful yan. Ganda. So nagmukhang lalong malaki yung motor natin. And also syempre yung ating lobo na foldable siya. Kasi alam nyo, nakita ko yung unboxing nito, sobrang liit lang niya, parang kasing lapad lang ng isang envelope. Pero ganyan yung magiging itsura niya. So imagine nyo, 30 liters yung capacity na with a very small size. Tapos waterproof na rin siya. Ayan, so perfect na perfect yan for short trips natin, no? Siguro kapag long trips na, saka natin kakailanganin ng side panniers. Alright,
Again, Lobo, tamang-tama oh, for your motor life. Alright, next na natin is Calatagan na, no? Calatagan, Town Plaza. Let's go! Habang inihintay namin ang kasama namin na nakascooter, may motoristang nakatsyempo sa kanto. Yes sir, kamusta po? Kamusta? Ay, hello, kamusta? Motor Pilipinas! Yay! Mga motorista! Hola, motorista! Sakto! Sakto ba? Ayos, nakatawa ko lagi sa ano mo. Ah, talaga? Salamat na marami. Yes! Nice meeting you, brother. Okay, let's go. Let's go. Dahil lunchtime na, naghanap na kami ng makakainan. Gamil! So may ni-interview pa si Hintay Rider. Pero nakakatawa siya kasi na-aksidente yata siya. So ngayon, yung ginawa niya. Yun yung preno sa harap. Ang clutch tsaka preno ng motoristas. So nakalink yan. Nakalink doon sa cambio. O sa gear, doon sa kabila. Yan siya. Yan siya. Boss Joe Motor. Gusto kong gumala. Yeah, basta gusto yung gumala. Basta pag gusto may paraan eh, no? Chef, ikaw na ang pinakagalang tao. Kasi talagang gumawa ng paraan. Sana naman sa gusto ko na may sa mga kapwa ko pinabili. Exactly. Na inspired sila sa akin. Huwag tumambay tumambay. Dapat ganito katulad ni Boss Joe, very inspirational. Yung motorista. Start ako 2006. Wala ako na. Ayun, doon. Kahit na PWD na ako. Ang gusto talaga marami. Saludo boss, saludo po. Nakaka-inspire, no? Nakaka-inspire yung kwento niya. Lodi talaga to, Lodi. Boss, pa-fist bump naman dyan. Ganda. May makukuha kang aral. Ito na food natin. Siyempre, Lomi tayo. Lomi Batangas. Siyempre. Yeah, let's do this. Luma tayo ng gamot. Para... Right? So, dito tayo sa Calatagan. Arc. Niligaw kami ni Google Maps papuntang Town Plaza at pati mga direction sa amin ay nalito din kami. We decided na sa Cape Santiago na lang muna dumiretso.
Sir Guard. May maikling off-road na dadaanan papunta sa lighthouse. Meron ding makipot, matarik at pakurba na daanan papasok mismo sa gate, at dahil malubak rin, sa mga beginner riders, challenging ito. Kaya naman kapag magkakasalubong ang motor, pero mas safe siguro kung may magmamando sa mga pababa at paakyat na riders, lalo na at grupo-grupo ang expected na dadaan dito. Pagpasok mo ng gate ay bubungad na agad ang mataas na structure na ito. Okay, cover na pala dito. Santiago Lighthouse. Alright, so dito na nga tayo sa Cape Santiago Lighthouse sa likod natin. Last time na pumunta tayo dito, closed pa to for renovation. Hindi pa pwede. Kahit daw mga pictures, video bawal. Kaya nakakatawa na pagbalik natin dito, open na siya. At kasama pa siya sa optional na destination. Tara, pasok tayo! Ang Cape Santiago Lighthouse o Punta de Santiago Lighthouse ay isa sa mga pinakalumang lighthouses dito sa Pilipinas at itinayo noong 1890 during the Spanish colonial period. Ang purpose nito ay gabayan ang mga bangka o barko sa West Philippine Sea at Verde Island Passage. Maganda yung view dito, obviously. Nakasarado. So yung pinaka-lighthouse yun sa taas, sarado siya, no? So off limits. Pero itong sa labas, makikita na natin yung view ng dagat. Ayun, ganda, no? Okay. So nakakatawa, just some thoughts. Nakakatawa yung mga ganitong activities, mga events. Ang priority talaga is tourism, hindi yung pabilisan, yung takbuhan, pabidahan. So nakakatawa kasi kahit yung mga nakakasalubong namin, mga small bike man or big bike, talagang disiplinadong magpatakbo. Yung enjoy lang talaga. Na sakto-sakto, actually, more than enough yung time for the rest of the day para mapuntahan mo yung mga kailangan mapuntahan. So nakakatawa. Okay? Okay, lapit na tayo dun sa dagat. Sobrang hangin ngayon dito mga turistas. Punta na tayo ngayon dun sa tabing dagat. Let's go. Yan, papasyal ko lang muna kayo dito. Tapos yun, pwede kayo doon. Ayun, mo doon lumabas si RD. Ayan, mga turistas. Gusto ang hangin, grabe. Pwede na dito rin kayo mag-park para see view. Ganda mga turistas, oh. Ang dagat na na yun. Yun nandun. So ayun ang lighthouse. Meron itong taas na 51 feet o 15.5 meters at kasalukuyang pinangangalagaan ng Philippine Coast Guard. Nakaka-relax. Alright mga turistas, next na natin is yung lalampasan natin, Calatagan Town Plaza, no? And then after that, punta na tayo ng Taal. And then saka na tayo pupunta ng Mabini. Let's go. Yes, boss. Ayan, Lodi, ito may isang solid motorista. Salamat, Boss Edwin, ha. Nice meeting you ulit. Yan, kinikwento niya, talagang ever since the follower na siya. Na-appreciate ko po yan. Mga halo-halo. Yun. Pati lahat talaga, sir, ha. Salamat na marami. Suporta. Ingat, Lodi. Ingat. Calatagan Town Plaza. Ito sa likod natin. Ito, turistas. Calatagan. So katabi nito ang signage. Meron silang available sa products. Pwede po. Ayan. So ito yung mga pwede pong hinaan saglit para ma-interview ko po kayo. Ayan, so ito yung mga products natin. Ano po mga products natin na madam? Harap magnets po, gawa po dito sa Calatagan. Dito mismo gawa, okay. Ano po sir? Ito yung brochure natin. Tapos sa mga food naman, ano mga specialty nyo? Ito mga crackers. Crackers, mga cornic. Opo. Ano po ito? Chicken skin po. Chicken skin, wow! Ayos ah. Kasi ito, Mas din po yung... anong tawag po dyan? Panot siya. Panot siya? Ako? Joke lang po.
Tumawa naman tong kakampi ko. Dapat kakampi kita, di ba? Ba't ka tumawa? Tapos ano po ito? Sunod yan. Bagoong to. Bagoong. Nice. Saka ito, rice munggo crunchy. So, Gucci. Tsaka may mga Ayun po, tamis hindi nyo po inabot yung ano, yung tuyog namin. Opo. Yung? Kuyog. Na parang tuyo siya na Special. Naubos na. Oh, nice. Yan pala, motorista. So sa mga pupunta ng Kalatagan, ayan ang mga may expect nyo. Maglagay kayo ng space sa mga, kung nakamotor kayo, maglagay kayo ng space kasi marami kayong pwedeng bilhin ng mga pasalubong. Yes. Try ko po itong ano, kasi na-curious ako dito sa Rice Munggo Crispies. Magkano po ito? 17 sa mga, ayan, 3 stars. Tapos, ano pa bang ano, unique? Sige, try natin ito. Kasya pa kaya ito? Ayan, so kumuha na tayo. PIC para sa ito ha. Huwag ka na magtampo na matagal ako nag-ride. Oo nga, sus naman. Huwag ka na magtampo ha. Payagan mo ako next time ha. Ito na. Naman. Ang sweet. Yan. Ganun, mga lalaki dyan, mga asawa, ganun lang gagawin nyo. Diba? Thank you! After buying some of their products as pasalubong, we took off going to the second to the last destination for day 1, ang Taal Town Plaza. Ang huli kong experience sa Taal ay ang medyo mabigat na daloy ng trapiko. Kaya naisip ko na lalo na siguro ngayong may event. Buti na lang at relatively smooth ang biyahe namin. Na-traffic lang kami ng ilang minuto sa isang area sa Lemery. Nag-lowbat na ang Ace Pro 2 natin at hindi naman ako makatigil para magpalit ng battery. Kaya't konti lang ang footage natin going there. Okay, tabusan ng battery yung isang camera. So, nilipat tayo dito. Dito na tayo sa Taal. Woo! Ayos, brother? Yeah! Enjoy ba? Enjoy? Okay. Ayos. Kinakarot siya ng hangin. Kinakarot na. So na tayo sa church. Let's go. Yes, super. Right. Alright. Punta tayong church. Let's go to church. Yes. Yun yung pinupuntahan ko lagi, motoristas. Naalala niyo ba yun yung Taal? Kaya lang puro green na ngayon. Dati semento lang. Nostalgic motoristas, no? Isa sa mga una nating tinor to. Ang Taal Town Plaza ay ang historic center ng Taal, Batangas, ang bayan na kilala sa well-preserved Spanish-era heritage. Nasa gitna ito ng maraming iconic landmarks gaya ng Taal Basilica or Basilica of St. Martin de Tours na pinakamalaking Catholic Church sa buong Asia, Taal Municipal Hall, Casa Real, Escuela Pia at Galleria Taal, isang camera museum na nabisita natin several years ago. Noong 19th century, ang plaza na ito ang central point for Spanish governance at religious gatherings. It's hard not to appreciate the beauty, no, ng mga structures natin, no? Lalo na yung unang panahon. Thank you so much po, panood siya. And bibigay ko na din sa kasama ko. Yes po. And ito po ay? Empanada. Empanada. Thank you so much. Salamat. Thank you. Empanada time. Specialty to. Ay, iba-iba pala. So mayroong empanada at mayroong mga suman. Ano bang suman? Try natin lang. Wow, gulay pala siya. May paminta, so may pagka-spicy, pero sarap. Kahit yung breading, masarap. Cheers! Taal! Pagkatapos namin kumain na naman, yes, chibog na naman, umalis na din kami papunta sa last stop, ang Anilao Port sa Mabini. Pagdating sa Anilao Port, dito sa bayan ng Mabini, makikita mo na din ang maraming riders.
Last stop sa Anilao Port, sa Mabini Port. Ayan, dito tayo. Ito na naman yung kakambal ko nakahabon. Last na nga last few kilometers na lang humabol pa yung kakambal natin. Pero sarap. Tingnan natin what's in store for us here. Ito tayo doon, malapit sa dagat. So itong Anilao, kilala to sa mga diving spots. Maraming mga diving spots dito, mga resorts. Kikita nyo mamaya madadaanan natin. Puno-puno na yung magkakasunod yan. Ito yung tourism infrastructure nila dito. Okay, tapos yun. Ito na mismo yung port. Ang dami dyan mga ships, mga roros, and all. Tingnan natin ngayon kung anong merong mabibili dito or mga pasalubong. Let's go. Okay. Montenegro. Ito yung Montenegro. Saan pa punta to? Tingloy, sir. Saan pa? Tingloy. Tingloy Island? Ay. Tingloy. Ayan, may tourism. Pwede mag-overnight. Magkano po ang pamasahe? Pamasahe po, 81 pesos po. Okay. One way. Plus 100 environmental fee. May mga resort po din di ba? Apo, sa Masasa po. Masasa Beach. May transit po ako doon kung gusto nyo overnight. Sige po. Tingnan natin kung ano meron dito. Kasi mga mais yung nakikita ko. Okay, mga stores lang pala. Wala na. That's it. Dami na namin dito. This is the last stop. After this, kanya-kanya na kami mga pinag-stayan or mga accommodations na pinagbukan, no? So punta na tayo doon after that. Then kung saan tayo nag-book, saan tayo matutulog, doon na starting point for tomorrow's ride naman. 12 seconds later. Cheers. Tapos na agad yung kayo, no? Tapos Pagkatapos ng walang katapusang merienda, oras na para mag-check-in sa tutulugan namin for today. Doon din ang magiging starting point para sa day 2 ng Batangas Loop. Ngayon pa lang ay kita ko na ang malaking pinagkaiba sa previous na nasalihan nating endurance event. As mentioned earlier, mas chill at mas may freedom ka kung saang checkpoint mo gustong magbabad, making it perfect for those who truly want to tour particular places. Marami akong na-meet na galing pa ng Visayas or even Mindanao. Kaya't for sure, appreciated nila ang extra time for each destination. Ganitong klaseng mga events ang dapat sinusuportahan ng mga riders natin. Nagstay tayo sa Blue Ribbon Dive Resort na pahiwalay lang sa grupo. So ito yung parking. Hiningal tayo. Kasi galing nga tayo sa baba. Pero doon sa kabilang bakod. So umakyat na naman tayo. Dito pala Blue Ribbon. After having dinner together, nagpahinga na kami para sa next day's adventure. And that concludes the day 1 of our Batangas Loop experience. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang part 2. Once again, this is JT. Adios motoristas!